Mga kababayan, tila unti-unti nang bumabaligtad ang mga kakampi nitong si Pangulong Ferdinand Bongbong Marcos Jr. dahil sa mga isyu na kinasasangkutan ng kanyang administrasyon. Sinabi ng kanyang kaalyado at kasama sa unit team na si former presidential advisor ni dating Pangulong Duterte na si Atty. Harry Roque na hindi siya sumasang-ayon sa mga nagiging desisyon ni PBBM kaugnay sa isyu ng West Philippine Sea at kasalukuyang nagaganap na digmaan sa pagitan ng Israel at Hamas. So ito po yung kauna-unahang pagkakataon na I completely disagree with the stance of the PBBM administration at gaya ng sinabi naman ni Yusek Vega, may basbas talaga ng presidente yan. I disagree. I'm sorry po. Miski tayo po yung magkakampi sa unity. Samantala, maging itong veteranong komentarista na si Ben Tulfo ay nagbigay na rin ng kanyang pagkadismaya sa kasalukuyang nagaganap dyan sa Kongreso, kung saan ay tila pinagtulungan nila si Vice President Inday Sara Duterte kaugnay naman sa pagtanggal ng Kamara sa Confidential Fund ng Vice Presidente. Sabi ni Tulfo, walang nagaganap na liquidation ang COA sa budget ng Kongreso dahil pinalitan na ito ng certification sa halip na liquidation. Hindi ito nakokowa kasi hindi ito nililiquidate na ina-itemize mo yung mga ginagastos mo. Tandaan, yung word nililiquidate. Sa halip na liquidation, ito ang modus certification lang na ginastos na ang pera kaya walang pakialam ang COA. Ano ang masasabi mo dito, kabayan? Sama-sama nating panuorin ang buong video at pakicomment nyo po ang inyong mga reaksyon at sariling opinyon. Pero bago yan, muli po ako nag-iimbita sa mga hindi pa po nakasubscribe sa ating channel na Kabayan News PH, pakipindot po ang subscribe button at pakiclick na rin ang notification bell para lagi kayong updated sa mga bagong upload natin na legit at napapanahong balita. Maraming pong salamat. Ang sa akin lang po, ang tanong, bakit nag-abstain ng Pilipinas? Unang-una, meron pa po tayong 133 na mga kababayan na hindi pa po nakakaalis ng Gaza Strip. Ang problema nga po, ang Egypt, hindi nila pinapayagan tumawid ang mga Pilipinong yan at iba pang mga nationals ng iba't ibang bansa dahil unang-una, ayaw nilang pumasok doon yung mga extremist na biglang magtatago at baka makaladkad nga sila sa gulo. No? Pangalawa siguro, dahil wala silang kakayahan na tumanggap ng mga refugees. Hindi nila mapapakain yung mga refugees na yan. No? So, nandoon pa rin sila. Mabuti sana kung yung UN resolution ay kinukundi ng Israel, walang ganong lingwahe. In fact, hindi nga sininggle out Mr. President, makinig ka. Ng Israel nanawagan sa lahat ng partido sa gulo dyan na sumunod sa batas na umiiral pag merong labanan. Di ba yun naman yung dapat ibigay natin sa mga kababayan natin na habang hindi pa sila nakakaalis doon mismo sa lugar ng gera, dapat lahat yung mga partido sa gera ay sumusunod sa batas na binibigyan ng proteksyon yung mga sibilyan kasama na yung mga 133 na Pilipino. Kaya nga po ako ay nalulungkot sa araw ng Undas, sana po hindi madagdagan yung ating bibisitahin sa mga puntod. Sana po hindi madagdag yung mga 133 na ating kababayan na naipit ngayon dyan sa gulo dahil ang Pilipinas po, parang tinalikuran natin yung ating mga kababayan na nandun pa naiipit sa gulo na sana ay protektado ng batas, hindi po natin tinaguyod ng batas. So kapag ang panawagan ay sundin ng batas, hindi na po importante kung sino ang tama at mali. Ang importante po talaga, bigyan ng proteksyon yung mga walang kalaban-laban, hindi po kasapi sa labanan, dahil sila po talaga ang magdurusa kapag merong labanan. Now, bukod pa po dun sa 133 na mga kabayan natin doon na para bagang kinalimutan na natin dahil ayaw natin manawagan na sundin ang batas na umiiral pag merong labanan, dito po sa Pilipinas, meron din tayong mga digmaan pa. Meron tayong laban dyan sa teroristang CPP-NPA at hindi pa rin po tapos yung labanan na dyan sa Mindanao. Nagkaroon ng mga paglabag sa batas, ikaw mismo, miski hindi mo in-order yan, ay po pwedeng magkaroon ng pananagutan kung ikaw ay may paraan para malaman na itong mga krimen ito ay nangyayari. Pero ayon ito sa kautusan ng Pangulo, paano yan? Command responsibility. At wala kang ginawa para maiwasan itong mga kriminito. Made in the Philippines. Bakit tayong nag-produce ng command responsibility at yung tinatawag na principle of legality, hindi tayo nanawagan?
na dapat masunod ang batas ngayong sa nagaganap na gera ng dyan po sa Gaza Strip. Nakakalungkot po. So ito po yung kauna-unahang pagkakataon na I completely disagree with the stance of the PBBM administration at gaya ng sinabi naman ni Yusek Vega, may basbas talaga ng presidente yan. I disagree. I'm sorry po. Miski tayo po yung magkakampi sa unity. Ito lang summarize lang natin. Ito kasi yung nangyari. Yung una, syempre, inatake ng Hamas ang Israel, di ba? Doon sa border. So, maraming mga namatay. And pagkatapos na nag-retaliate ang Israel, nung una, yung Hamas ang kanilang target. Ngayon, ang target naman ng Israel ay pulbusin ang Hamas. So, ibig sabihin, wipe out ang gagawin. Pero, may mga kababayan tayong mga Pilipino doon. 136. Hindi 133, 136. At syempre may mga civilian doon. Hindi naman lahat mga Hamas yung nandun, di ba? Ilang million ba nandun? 2 million. Ngayon, nag-high ng UN resolution ang UN delegates, which is pagbubutuhan nila na hindi na i-evacuate yung mga civilian na nandun sa Gaza, na hindi tama yung hindi tama ang pagbubutuhan ay palabasin yung mga civilian doon kasi nga kino-corner nga nung Israel. So ang butuhan is ito, kung makikita ninyo, ayan ito yung boto. Ito yung mga nagboto, ito yung nag-abstain in favor doon sa UN resolution, is 120. Na ibig sabihin in favor sila na wag pulbusin kasama yung mga civilian. Kumbaga, palabasin muna yung mga yon bago gawin kasi ang daming mga building na tinamaan ng Israel diyan . So 14 yung against. 14 yung against. Ibig sabihin, hindi. Dapat pulbusin. Parang ganon. Itong 45 nag-abstain. Nandito yung Pilipinas. So, ang tanong ni Attorney Harry Roque dito, bakit naman nag-abstain? Diba? Bakit naman nag-abstain? Pakita mo naman na ikaw ay may concern sa Pilipinas. Ito naman si Harry Roque. Yan na. On the offense. Yan na. Maganda yung ginawa mo dito kasi sinamarize niya dito ang pangyayari . Totoo yun, dinivert talaga . Save! Nilantad ang lihim ng Kongreso kung paano gastahin ang pork barrel. Extraordinary expenses pala. Baka ma-fake news tayo. Yari tayo kay Saldi ko nito. Ayon kay Roque. Hindi kasi ang parehas lang naman talaga yan. Ang pinagkaiba, buti pa nga yung pork barrel . Yung pork barrel noong araw, kailangan meron kang non-government organization na recipient, kumbaga. Pag ito yung pondo mo, dapat may non-NGO ka na paglalagakan nung pondo mo. So, na-itemize yan. Buti pa nga yung pork barrel dati . Kaya lamang kahit na-itemize, tingnan nyo kahit na-itemize, itemize na yun Nasilip ng COA na marami sa Congress at sa Senado, kahit congressman noong araw, ang nagpapalabas ng peke at non-existent na mga non-government organization or charitable institution. So tignan ninyo, yun na nga ay wala na ngang, kumbaga na-itemize na, nakikita na natin may how much more itong extraordinary fund na walang resibo kundi certification lang. Magpakatotoo kayo, wag kayong mga hipokrito dyan sa Kongreso. Sabi niya, hindi ako. Direktamente, ang target ni Harry Roque ay ang ulo ng Kongreso. Sino pa? This is Speaker. Anong exciting ho rito ang sinabi ho ni dating Secretary Roque? Kasi sabi niya, kongresista ako noon, wag niyo akong pinagluloko. Yung pork barrel na yan na binansagan na ngayon na hindi na pork barrel nung araw, nung siya'y congressman pa, sabi niya, nung ako'y congressman, alam ko yung modus dyan . Yang ngayon ay pork barrel, noon ay pork barrel, ngayon ay
Anong tawag dyan? Mga funds, extraordinary expenses, extraordinary funds, or confidential fund. Ito daw po, hindi ito nakokowa kasi hindi ito nililiquidate na ina-itemize mo yung mga ginagastos mo. Tandaan, yung word, nililiquidate. Pag niliquidate mo, isa-isahin mo, i-itemize mo kung saan napunta. Ano bang ginawa? Bumili ka ba ng Suburban? Bumili ka ba ng ganito? Bumili ka, bumili para sa Kongreso. O bumili ka para, lahat na po yan bahala. Para daw sa kabit, sabi ni Banat Bay. Sana all. Ay, yun po, hindi ka nagagawa kasi alam nyo bakit? Hindi po kasi liquidation ang tawag dyan. Ang liquidation, itemize mo, ipapakita mo kung kailan mo ginasta, saan, paano. Sa halip na liquidation, eto ang modus certification. Nako. Certification lang na ginastos na ang pera, kaya walang pakialam ang COA. Anong titinan ng COA? Papel. Papel lang. This is to certify. Etong lihim ng Kongreso, kasama ng Senado, inilantad ni Roque dyan. Siyempre, upper house, lower house. Pork barrel, o yung pondong binibigay sa mga kongresista. Kasama yung mga utol mo, di ba? Senador. Ang kinakailangan lang, certification. It goes like this. This is to certify that the fund of Congressman Talpulano, the amount of 150 million pesos for the year 2023 has been fully consumed truthfully, sincerely on behalf of the May truthfully pa to. Filipino people. Naloko. Ganun lang. Certification lang eh. Well, parang ganun. Shoutout mo yung utol mo Certification lang. Niloloko tayo, mga boss, Yan. nitong matatakaw na to. May lihim sa... Hindi ko masabi. May mga utol ako roon eh. Nako. O mga tol, magsalita na kayo. May mga utol ako dun eh. Ano? Pakiulit mo nga. Ulitin mo. Okay, Ulitin mo. may mga utol ako. Ulitin mo. Nitong matatakaw na to. Mm. May lihim sa... Hindi ko masabi. May mga utol ako roon eh. O mga tol, magsalita na kayo. Pag kayong yuyuko yan. Oo. Sabi niya, Pareho yung may mga utol ako dyan eh. huwag kayong yuyuko dyan. Magsalita kayo. Yung nagtataka nga ako, no, di ba? Akala ko ba itong si Senator Tulfo na ito? Di ba, pangako niya noon, sabi niya, paglalaban ko ang karapatan ninyo kasi marami kayo for the tagal-tagal ko na dito sa show dito. Ang dami-dami kong natatanggap na mga ano. Oh, anong nangyari? Niloloko tayo. Anong ginagawa? Ba't tahimik ka? Buti pa nga tong utol mong si Ben Tulfo, no? Nagsasalita. Salita na kayo, manindigan na kayo. Baka kasi masama pa kayo dyan. Ah. Kaya pala maraming nagkukumahog mag-apply sa Kongreso ng mga dating staff na mga natalong mga kongresista. At mga senador daw siguro, sabi ni Roque, hindi po ako may sabi niya. Alam niyo bakit? Nagkukumahog mag-apply. Pwede ka naman pag-apply sa iba dahil wala rin yung boss mo tapos na yung term ng iyong congressman. Alam mo bakit nagkukumahog? Nag-a-apply sila, yung mga datihang staff ng mga congressman. Sabi ni Roque, sino si Roque? Yung mga datihan dahil kabisado nila ang modus. Certification lang ang katapat. At hindi mo na kailangan gumawa ng liquidation. Kasi pag niliquidate mo, makukuha ka. Certification, anong mababasa? No. This is to certify. Blah, 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 blah. Tapos, sila nang bahala. Yung mga staff na nawalan ng trabaho. Sabi ni Roque, Roque, hindi ako. Galing nung ano Kaya ang sarap na audiovisual makinig. aid At staff mo. titingnan mo kung sino nagsasabi ng totoo. Diba? Kaya pala walang nag-iingay. Nag-iingay para magalit, dumepensa. Hindi nag-iingay sa galit dahil may nagsasalita. Kaya pala baka malantad, mabulgar ang lihim ng
Ano pang lihim to? Anong lihim? Binwa. Sus Mariosep, mga boss, pakinggan yung sasabihin ko, ano? Yan na. Sabi ni Roque sa mga kongresista, magpakatotoo kayo. Yung. Huwag kayong mga hipokrito. Alam kong baho nyo, hindi ako siya. Dahil galing ako dyan. Pues, may baho ka rin pala. Tama ka rin naman. Sabi niya, galing siya dyan. No, alam niya, ba't di siya nagsalita noon, di ba? Sana may anghit ka rin pala. May angit. Dahil galing ako dyan, alam ko kung paano. Bakit nagsalita si Roque? Pero at least kahit sabihin na natin galing siya dyan at may alam siya, at least ini-expose niya, di ba? Hindi kagaya nung utol mong dalawa na nanahimik.